Sa Panginoon sa iyo mga kapatid at tuloy-tuloy na tayo sa paghingi ng gabay at kung maaari i-ready po natin ang ating babasahin sa Luke 18:35. Pagkatapos po natin humingi ng gabay, babasahin po natin o basahin na natin at hihingi natin ng gabay. Luke 18:35. Napaka-familiar siguro nung involved dito. Basahin natin. Tapusin na natin hanggang 43. Sabi niya, Luke 18:35. At mangyari na nang malapit na sila sa Jericho, isang bulag ay Hallelujah. Isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos at pagkarinig na nagdaraan ang maraming tao at itinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret at siya'y nagsisigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin, sabi niya. Jesus, sabi niya, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin, sabi niya. At siya'y sinaway ng nangasa unahan upang siya'y tumahimik. Datapot siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At si Jesus ay tumigil. Ipinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang mailapit niya, ay tinanong niya sa kanya, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natanggapin ko ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos at pagkakita nito ng buong bayan ay nangagpuri sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Amang banal. O Lord God, sa mga oras na to kami po'y dadako muli sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, Ama. O Lord God, maging ang iyong anak, O Lord God, ay dinideclare na kung wala ka sa Kanya, O Lord God, the Son can do nothing without the Father, O Lord God. The same as, O Lord God, we can do nothing, O Lord God, without you. O Lord God, sa mga oras na to, sa aming paglapit, sa iyong presensya, sa iyong salita, amin pong idinudulog, O Lord God, na pagpalain po ninyo, O Lord God, ang mga naisulat na to, na maaari pong maging kalakasan ng bawat isa, O Lord God, maging kagalakan ng bawat isa, maging katatagan ng bawat isa sa aming pananampalataya, o mga bagay na iyong sinulat sa iyong banal na salita, O Lord God. Nagbibigay kayo ng mga halimbawa, Ama. Gamitin niyo po ang munting sisidlang ito, O Lord God, na maging speaker niyo, O Lord God, anumang mga bagay na mga kinakailangan namin para tumatag, O Lord God, ang aming pananampalataya. Tunay na mapagpala kayo, O Lord God, pinagpapala niyo ng kapahayagan ang church na ito, O Lord God, at sa mga nagdaraang mga mensahe, mga naibabahagi, O Lord God, maging ang mga patutuo, O Lord God, nagkakaroon ng synchronization, O Lord God. Hindi hiwalay ang kapahayagan sa mga patutuo, O Lord God. Tunay na sumusunod yung mga bagay, yung mga signs na ito, O Lord God. At hindi nagbago ang iyong salita. Nagpatuloy ito na nag-inspired, O Lord God. Nagpatuloy ito na makapangyarihan, O Lord God. Sabi mga nang nagsisipag-aral sa mga school na i-declare na nila ang mga salitang ito ay hindi na inspired, O Lord God. Nananatiling inspirado ang mga salitang ito sa aming mga puso, O Lord God. Anong naghatak sa amin dito, O Lord God? What pulls us here, what brings us here, O Lord God? Nothing else but your inspiration, O Lord God. Sa mga oras na ito, O Lord God,
amin pong hinihiling ang inspirasyon, O Lord God, ang pahid, O Lord God, na darating sa amin habang binabaybay namin ang mga oras na darating, O Lord God. Salamat pong muli kung paano mo pinagpala yung mga naunang nagbahagi, O Lord God. Simula pa lang, O Lord God, o Ama, akin pong hinihiling sa iyo ang iyong pagpapala, O Lord God, na gawin mong may pahid, O Lord God, ang lalabas sa pulpitong ito, Ama. Salamat pong muli at we are glad to have our pastor back, O Ama. Salamat po at anong kagalakan, O Ama, anong kagalakan na makasama namin siyang muli at salamat pong muli at talagang hindi pwedeng ang isang congregation ay walang maglilid, O Lord God, at pero Ama, bagamat tinalis mo siya pansamantala physically, O Lord God, hindi mo rin naman kami iniwan. Nagpapasalamat po kami na dumadaloy din sa aming pastor, O Lord God, na hindi nakasarado sa kanya ang mga kapahayagan, O Lord God. Kung kaya nga't nabibigyan ang mga kapatid ng mga ganitong slot, O Lord God, pagpalain mo ang mga ganitong slot, O Lord God, nang ito'y maging katulong din para dumating kami sa unity of faith, O Lord God, to edify the church, O Lord God. Salamat pong muli. Amin pong ipinauubaya sa iyo ang mga darating na oras, O Lord God. Buksan mo ang aming mga spiritual eyes, heart, O Lord God, at lahat mga maging ang aming pangunawa, O Lord God. Amin pong ipinasasakamay sa iyo ang lahat ng mga lalabas. Lord God, dalangin ko na wag lalabas ang mga hindi kalugod-lugod sa mga darating na oras, kundi ang iyo lamang kalooban, O Ama. At sawayin niyo po ako kung aking pong hayaan mo na ikaw ang may express lagi sa likod ng pulpitong ito, O Lord God. Hayaan mo na ikaw lagi ang maluwalhati, ikaw lagi ang may declare, O Lord God. Gumamit ka lang ng mga instrumento, O Lord God. Gamitin mo po ako bilang sa mga oras na ito, O Lord God. Salamat pong muli, amin pong pinasasalamatan ang iyong presensya, O Lord God, na kanina pa kino-comfort mo kami sa mga patutuo, sa presensya ng bawat isa, O Lord God. Kasi nandoon kayo sa mga katawang ito, O Lord God. Anong kagalakan namin, O Lord God, kung ang aming nakikita ay hindi ka namamalagi, O Lord God. O Lord God, kaya namin na-appreciate ang bawat isa dahil nananahan ka sa bawat isa, O Lord God. Salamat po muli, O Lord God. Patuloy namin hinahabilin ang katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa pagtatapos, O Lord God. Salamat pong muli. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Praise God. Pwede na tayong umupo. Siguro napaka common na itong si blind Bartimaeus. Just imagine kung ating iisipin ang kanyang entire life, namamalimos siya. Bulag siya. So, siya'y bulag. Mayroon din siyang pamilya. So, may binubuhay din siya. Siya'y bulag na tao. Bago ko umpisahan ang ating teksto, mayroon lang ako nabasa sa ni Brother Branham. Sabi niya, hindi mo kailangan ang turuan mo ang isang tao sa pananampalataya. Hindi mo siya kailangang turuan kung anong gagawin niya sa kanyang pananampalataya. Alam mo, sabi niya, i-introduce mo lang siya sa Panginoon. I-introduce mo lang siya sa Panginoon, magiging okay yung kanyang pananampalataya. Huwag mo siyang tuturuan na ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo. Hindi. Sabi niya, ipakilala mo siya sa Panginoon. At pag nakilala niya ang Panginoon, doon siya magiging okay ang kanyang pananampalataya. Let him find Christ, and he or she will be well. With Christ, everything will be well. Though we are troubled, faint, helpless, sick, in Christ, everything is well. Persecuted, tempted, everything is well with Christ. Look and notice, brothers and sisters, yung mga ganitong experience. Actually, yung na-experience natin, hindi ito 24 hours. Pero it seems like nagko-complain kaagad tayo. Hindi siya 24 hours. But look, Bartimaeus, for his entire life, he is persecuted. Of what?
physically persecuted siya. Tama ba? Sa atin yung mga persecution natin may 1 minutong persecution, may 2 minutong persecution, tapos na. Pero yung si Bartimeus, mula nung pinanganak siya, bulag na siya. Ipikit niyo yung inyong mga mata at lumakad kayo. Anong mararamdaman niyo? Helpless kayo. Helpless kayo. Kaya lang kayo nakakatagal na pumikit dahil tulog kayo. Diba? Kasi tulog ang inyong mga diwa Pero kung gising ang inyong mga diwa at hindi kayo nakakakita, helpless kayo. Diba? Ganun ka. Parang kung ikukumpara natin yung mga persecution natin, mga pang-aapi na experience, hindi pa natin dinadaig si Bartimeus. Pag blind ka, hindi ka lang physically, lahat na ng mga bagay, halos lahat ng mga maaari mong, potentially mong magawa, nalilimitahan palalo. May limitation kasi hindi mo maaaring, hindi mo makuhang magtrabaho. Kung ang gagawin mo, gagamit ka ng computer, paano mo may sasakatuparan yung mga ganong bagay, no? But, health persecuted, that does not stop Bartimeus to push himself. Pero alam mo, kung ikaw ay bulag, may binubuhay ka, doon na lang sa bahay. Wala Diba? Clearly the message, there is, if you meet the Lord, don't let that great opportunity slip. Sumigaw siya. Sinasansala siya. Tumahimik ka. Sumigaw siya. You speak. You confess. Humble yourself. Sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon. And blind Bartimeus respond, Lord, that I may. Yung I may. Parang, that I may. Sabi niya, receive my sight. Yung mga ganong pakikipag-usap, pagsusumamo. Pero ang mga tao ngayon, pansinin mo, papalapit pa lang sa Panginoon, nag-uumpisa ng mag-justify. Pero si Bartimeus, hindi niya sinabi, Lord, pinanganak akong bulag Mula pa nung Pero hindi niya sinabi yung mga bagay na gano'n. Unang-una, in the first place, alam na ng Panginoon yan Bago pa siya dumaan, may madadaanan siya Diba? He wants you to admit that without Him, you are helpless. Without the Lord, the righteousness of the Lord is not in you. Otherwise, that is self-righteousness. Sabi nga, yung pagiging mabait, na-imitate yan Pero yung leading ng Holy Ghost, hindi yan na-imitate. It is not you acting. Someone is acting in behalf of you. You don't have to reason out God, justifying yourself as if you are not at fault. Or you don't sin. Ang sabi ng iyong mga common, I am a human being. Tao lang ako. A common justification you can expect from a man. Parang wala na bang iba? Parang wala na bang iba? Ayaw ng Diyos yung nag-play safe tayo. Yung bang tayo nga, minsan alam mo yung inis na inis ako, yung kapag ang kausap ko, ang conversation niya sa akin, yung bang, ako yung hindi na talaga nag-iisip at all. Yung bang nakuha lang niya, yung gusto niya sa'yo, gagamit siya ng mga pananalita na as if you don't know what is his motive. Doon doon na madali akong magalit na, bakit ganito tumangusap sa akin? Para bang, pag siya'y nangusap, para bang at all, hindi ka na nag-iisip kung ano yung kanyang, na binubola ka lang niya, pinasasakay ka lang niya.
Yun ang ayaw na ayaw ko. Ayaw rin na ayaw ng Diyos yun. Kasi in the first place, He knows everything. You have nothing to hide. Lord, that I may receive my sight. Straight to the point. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. That's it. Kasi He knows everything. Hindi na niya sabi niya, bulag ako, Lord eh. I want to receive my sight, Lord. That I may receive my sight. All you have to do is to accept without saying useless reasoning. Look at blind Bartimaeus. Wala na siyang paligoy-ligoy. Sinabi na niya, Lord, that I may receive my sight. More than enough to continue. The Lord that this blind Bartimaeus personally believe that it is only the Lord and no one else will restore the lost sight. Amen? That I may receive. Anong ibig sabihin ng receive? Someone has to give. Bakit niya sa Panginoon yung sinabi? Bakit hindi niya sa mga doktor sinabi yun? He admit himself that it's only the Lord that has the power to restore. To restore, it means mayroong dati na nawala. Ang Diyos ba gumagawa ng mga kulang-kulang? What is the purpose? To show His glory. To declare His glory. Ibig sabihin, kapag may talukap mata yan, mayroong dapat yan may gumagana dyan. Mayroong gumagana dyan. It is not like, gano'n na lang yun nung pinanganak siya. But there is a purpose. Sabi nga nung, sabi niya yung bulag na nakakita din, na patulagi siyang nakukulitan na siya. Sabi niya, ang kukulit mo. Sabi ko nga, si Hesus Kristo nga nag-ano sa akin eh. Diba? Anong purpose? Para maluwalhati ang Diyos. Walang may kasalanan, maging ang bata o yung magulang, kundi para maluwalhati ang Diyos. That's the purpose. Pwede ba yan mayroong talukap mata pero walang ano yan? Ay, walang gamit yan. May purpose yun. Bakit mayroong talukap siya ng mata? You don't ever think you can restore what you are in eternity. Parang ang ibig ko sabihin dito, yung bang tayo, i-restore natin yung ating state doon sa eternity. Hindi natin magagawa yun. The same doon sa kanyang paningin. Kung doon sa kanyang may paningin siya, hindi rin kayang i-restore ni Bartimaeus yun. Why? Who is in eternity? It's God. So He is capable to restore you kung ano mo kanyang nakikita doon sa eternity. Or else, ginagawa mo lang mabait ang iyong sarili. Ginagawa mo lang matuwid ang iyong sarili. Pero yung totoong matuwid, ang Diyos ang gumagawa. Diba? Kasi siya yung nakakita eh. Siya yung nag-create sa iyo. Ano yung origin mo para maging matuwid? Yun. Tayo pinanganak tayo. We are born in sex. We are born in sin. So, what is our idea? But we know, pinahayag sa atin ng Diyos, that there is body waiting up there. Pero, paano tayo i-mold nito? Siyempre, yung nag-create, kasi siya yung may idea how you will be mold as a Christian. So, yun, pero pinahayag niya tayo na, kaya nyo na-experience yan, yung sinasabi kanina na, hindi ito smooth journey. Bakit? Dinidevelop kasi niya. Dinidevelop ka niya. Kaya, sabi nga, hindi talaga smooth journey. He who sees eternity is the same that is able to restore you back to your original eternal state. And that's God and no one else. And God did not change His program. He's still His instrument. But it is still God who do the works. They said, miracles are gone. The Bible is not inspired anymore.
history, they say, who said so? You know why? Bakit nila nasasabi? Because they have nothing to do with the plan of God. They have nothing to do with the Word of God. But for us that is chosen, we have a lot of things to do with the Word of God. Once inspire us to come here, there is a pull. Something's digging up our heart to come here. Thursday pa lang, hindi pa nga gawain yun eh. Kaya pag, alam mo mga kapatid, pag Thursday, anticipated ko yan. Dapat yung mga timing ng trabaho ko na-anticipate ko. Para pagdating, unang-una kong ina-anticipate, dapat mas mauna akong maging ready kaysa doon sa sundo ko. Kasi kapag ang sundo ko nandoon na, hindi ka pa ready, kawawa naman yung kapatid na naghihintay. Di bali nang ikaw yung maghintay, wag lang maghintay yung susundo. Yun ang una kong ina-anticipate. So, ano yun? What's that? What is digging up? What's pushing you to be here? Boring yun eh, kung magkikita-kita lang tayo sa physical. Boring, kaya mo. Kada Friday, pupunta ka sa Cornets. Pumunta ka kada Friday. Ilang taon na tayong nananampalataya mga kapatid? Did we, mga naka-experience ba tayo ng down moment dito sa gawain na ito? No. Pero sa sanlibutan, 3 times, 4 times gawin mo. On the 5th time, on the 6th time, na, boring na. But for the Word of God, it always remains inspired. Inspired siya. Hindi siya nagbabago. Minsan, di ba, napag-sharingan na, ilang taon na pala ako rito. Pero parang laging masarap. Masarap lagi pag nagkikita-kita. It is God who draws nigh to Him. There is like, sabi nga ng kanta, there is like a magnet pulling you. Meaning the inspiration, the power remains. Amen. And we have nothing to do with them. As it says, let them alone. It is God who will draw nigh, bring nigh closer to the Lord. Praise God. Para doon sa mga pinili, para itong magnet. Para itong magnet. But, pansinin niyo si Bartimeus, hinila ba siya? Pero sinong nagano? Hinila ba siya ng mga tao? Sinong nagpalapit? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Nagsumiskap siyang lumapit sa Panginoon. Pero biro mo, na parang napansin natin, parang inutusan yung napalapitin siya rito. So, there is a help. Kung tayo lang talaga, hindi natin kaya. Kaya nga, gumagamit siya ng mga instrumento, pastor, para makalapit pa sa Panginoon. Gumagamit siya. Pero ang Diyos ang nagpapalapit. Nung hinaharang siya, it does not stop him. He shout, till he get the attention of the Lord. Ito ang maganda. Nakuha niya yung attention. Di ba nung nagsisigawan, nagkakaingayin, siguro, bulag siya eh. Maaaring naririnig din kung mga yabag. Pag malarami kang mayabag, maraming tao. Ibig sabihin, may nagsisiksikan, may nagigirian. Another thing, yung sigaw, mix. Mayroong mga nanggagala, tinutuya-tuya siya. Mayroong namang mga nagagalak, mayroong namang walang pakialam. It's mixed lagi. Mayroong walang pakialam. But siya, inuunawan siya, ano itong kaingay? Di ba pag ang bulag, doon sila nagiging sharp sa kanilang pakinig. Yun ang nagiging understanding nila. There is a struggle till he gets the attention of the Lord. Did blind Bartimaeus get the Lord's attention? Yes. Why? He has the right motive. He has the humble heart. Tayunik naman yung kanyang isinisigaw. Mayroon bang ibang sumigaw na katulad niya? Jesus, sabi niya, Thou Son of David, have mercy on me. Mayroon bang sumisigaw na bagamat hindi pa nga yun nangyayari, yung mga panahon na yun, yung pagiging Son of David niya, something touched the Lord's attention. Mukhang may idea yung taong ito
Di ba? So, malaking bagay yan. Malaking bagay. Tingnan mo, yung si Beelzebub, wala, hindi niya pinakikialaman. Hindi niya pinapansin. Pero unique naman yung kay Bartimaeus. Bagamat hindi pa yun yung time na siya'y tatawaging Son of David, may idea yung tao yun, ah. Parang may idea yung tao yun. That catch the Lord's attention. Once you catch the Lord's attention, then go straight. Be humble. Have the right motive. Talk to Him. Confess. Bring up topics. Para lang hindi siya maboring sa'yo kasi kapag boring ka sa Panginoon, hindi mo man siya kinakausap. Aalis yan. Maghahanap yan ng kausap. Sabi nga nasasabi lagi natin na kahit mag-CCR ka lang, kinakausap mo siya. Di ba? Kahit mga personal things mo na nagagawin mo, kinakausap mo pa rin siya. Di ba minsan sa ating buhay, ay huwag mong pakikialaman, personal ko na ito eh. Pero pag sa Panginoon, personal, hindi personal, meron kayong transparency. Yan ang maganda. Praise God. Hallelujah. Make sure you have His words, not the word of this evil world, or else you never get His attention. As Christians, there is a struggle. There are fighting, sacrifices, but of course, overcoming the main point, which is the main point, or else you run in vain. Kapag walang overcoming, ang tinatakbo mo, ang tinatahak mo, walang kabuluhan. But sabi niya, as the Bible says, we are more than conquerors. Sabi ng kanina, greater is He that is in you than that is in the world. Kung nga naman, kung yun ang ng isang Kristiyano na lulugo-lugo, hindi yun yung kanyang pananampalataya na gano'n. And if God be for us, who can be against us? Sabi niya. Nicodemus said, Master, sabi niya gano'n nung pumunta siya sa Panginoon. Secret pa yan ha, medyo may may delikadesa kasi. Di ba pumunta siya ng gabi? Kasi kapag pumunta siya ng araw, makikita siya isang mayamang tao, maaaring kilala siya, tapos pupunta sa Panginoong Hesus para humingi ng counsel. Parang parang hindi gagawin ng isang ganong tao. So, pumunta siya sa Panginoong Hesus, sabi niya, Panginoon, walang makakagawa ng mga bagay na ito, maliban sumasa kanya yung Diyos. Tama naman. But look, he seems on denying the counsel of the Lord. Nung nagsasalita ng Panginoon, kasi maganda yung kanyang introduction eh. Nung sinasabi na siya, ganitong gawin mo. Kasi nagtanong niya, anong gagawin ko? Ganitong gawin mo. But it seems while parang nung nagpapatuloy ang Panginoon sa pagsasalita sa kanya, it looks like as the Lord starts to counsel him, he starts denying also. Kaya nung umalis siya, lulugo-lugo siya. Huwag tayong ganun mga kapatid. Kapag na-meet natin ang Panginoong Jesus, there should be change. Abay, problema yun. Kung sinasabi natin na-meet natin ang Panginoong Jesus, there is no change. Magtaka tayo. Magtanong tayo. Hindi masama magtanong sa Panginoon. Hindi magtanong sa ating mga sarili. Nasasabihin mo, na-meet mo ang Panginoong Jesus? There is no change. May problema. Do you want God? God Himself. But God has provided a way. That's it. You have to go through on God's provided way. Parang nung nabasa ko yung unveiling of God, gumagawa siya ng mga bagay na gawa ng Diyos. Pero ang mga tao, kapag titingnan ng Panginoong Isos, katawan. Pero mo, pinasimple na nga ng Diyos eh. Nai-witness nila, katawang lupa. Unknowingly,
It is the Lord's. And God revealed in the Lord in simplicity. God revealed Himself in simplicity. Pinasimple niya yung mga bagay. Gusto niya yung Espiritu. Hindi niya nakikita yung Espiritu eh. Kagaya nung napag-sharingan natin kagabi dyan. Hindi siya pwedeng kumuha ng baka para magligtas ng tao. Diba? Dapat yung kapareho mo. Makakausap mo. Paano makakausap ang isang hayop? He revealed Himself in simplicity. Ang tao nakatingala. Look down. The lamb is there. Look down. The lamb is there. Nagsisipag nung ipinanganak, may ipinanganak na hari ng Israel. Siyempre, hari ng Israel, anak ng Diyos. Saan ito panganganak sa tingin nyo? Sa palasyo, sa Pilipinas, ano yung mga sikat na mga hospital? St. Luke's. Maaaring nagpuntahan doon, may mga reporter doon. Hindi nila na-witness. Look down! Nandun siya sa sabsaban. Diba? Ganun na miss out yung mga tao, yung mga bagay na ganun. Kung saan sila nagpunta, pinasimple niya ng Diyos. No? Yung maging ng kanyang anak, ginawa ng mababa. Tapos yung kanyang pambalot, yung makatipak, swaddling cloth. Ngayon, nagpaka-diaper na. Mas inuuna pa nga mo ang bilhin bago yung mga pagkain ko ng kagaya na-experience ko yan eh. Mas uno mo pang bilhin yung pangsarili mo kaysa sa diaper. Inuuna mo na yung diaper kasi yung gusto niya, dapat gusto mo yung comfortable yung bata kasi pagdasa, umiiyak na. So parang ganon. Pero mo ang Panginoong Hesus, swaddling cloth, yung pinang-ano ba yun sa kamilyo? Yung pinang-tatarot? Na Makati yun. Tapos yung mga dayami, umupo ka nga sa dayami. Makati rin. Ganon nila na miss out. God revealed Himself in simplicity. Sabi niya, hindi naging hadlang kay Bartimeus yung ipag-struggle niya. Sabi niya, Lord, that I may receive my sight. Ito ba'y pananalita ng nag-i-struggle or there is a hope in him? This saying of Bartimeus clearly declares the Lord that if the Lord will, no doubt, He will receive back His sight and be will. Pupunta ka ba sa isang tao na wala ka mang tiwala? Kahingi ka ba sa kanya ng counsel na yung pinagkakatiwalaan mo ang tao eh. Kahit mali na yung sinasabi sa'yo, maniniwala kasi nakuha mo yung trust eh. Nakuha niya yung trust mo eh. Niya, sa'yo, parang ganon. Notice, people in these days, you introduce the Lord, they act like they don't feel well. Introduce mo ang Panginoon, makikita mo sa kanilang aura na parang hindi magandang kalalagayan. Parang hindi magandang pakiramdam. Parang gano'n. Introduce, but for the elect, the chosen, everything is well with the Lord. They don't struggle to walk with the Lord. There's no awkward feelings, but comfort and harmony. Unless, alam nyo na, magkakaroon kayo ng awkward feelings, magkakaroon kayo ng boring time, dull time, unless, alam nyo na. Si Bartimeus, being blind, medyo mauunawaan mo pa sa kanyang kalagayan. Pero pansinin nyo, siya ay physically or literally blind, but spiritually, he is not. He is not blind.
we can say also that he is also the son of Abraham. Kasi may faith siya eh. May faith siya eh. His faith, ang kanyang pananampalataya ay nakatawag ng pansin sa Panginoon. Jesus, thou son of David, see, di lang niya tinawag sa pangalan. May alam siya sa kanyang tinatawag. Kaya hindi yung Lord, Lord lang. Parehas naman kasi tayo ng tinatawag. Kagabi na pagsharingan, dapat yung tamang address, dapat yung tamang pagkilala. Kapag nagpadala ka sa iyong misis, at kahit siya pa talaga, kahit magpakita ka ng isang papel na mag-asawa kayo, tapos mali yung address na iyong ginamit, at nagkamali ng isang letter, wala yan. Kaya dapat eksaktong-eksakto, ganun kahalaga yung ating pagtawag sa kanya, yung address. Or else, babalik yon sa sender. Kahit marami pang mag-testimony yan, na, oy anak, asawa niya yan. Ibigay mo na yung kanyang padala, asawa niya. Hindi. Dapat magmamatch yung black and white at saka yung pinadadalhan. Ganon din tayo, dapat magmamatch tayo dito. Kasi or else, mali yung ating addressing, babalik lang to sa sender. Sayang naman. Sayang talaga, sayang. Praise God. Yung iba, hindi sila na nakikilala. Lord, Lord daw, pero hindi sila nakikilala. May pagkakaiba, no? Meaning, if you have the right faith, right motive, mapapagalaw mo ang Panginoon. Pero kung mayroon kang wrong motive, and everything is wrong, wala. Mahirap maging bulag. Mo, pag i-close natin ang ating mga mata, mararamdaman natin yung pagiging helpless. Pero ang pinakamahirap, yung pag ikaw ay spiritually blind. Bakit? Kapag spiritually blind ka, everything is deactivated to understand the Word of God. Kahit nag-aral ka pa, kahit DDD, PhD, kapag spiritually blind ka, mababasa to eh. Kahit sino, napaka-open ng book na ito eh. Ito nga ang pinaka-most selling book. Best-seller book. Kasi pag spiritually blind ka, pati yung puso mo, iba yung pamantayan, ang isip mo, ibang pamantayan. But, kung spiritually nakakakita ka, lahat na de-deactivate. Yung wisdom pumapasok. My thoughts, sabi niya, is not your thoughts. May mga bababasa ka, kapag spiritually blind ka, hindi mo maarok. Kita nyo ang advantage. Si Bartimaeus, literally blind siya. But most people, they are spiritually blind. But it seems that si Bartimaeus pa ang may malaking advantage. No. Parang siya pa yung mayroong advantage na makaunawa sa salita. Doon mo sa dinami-dami nun. Doon, nagigit-gitan, maaaring naapak-apakan siya. Noon, hindi pa espalto, hindi pa, bato-bato lang. Ang hirap kaya. Alikabok, ang hirap kaya. They have eyes, but they don't see. They have ears, but they don't hear. They don't understand. That is spiritually blind. May mga nadi-deactivate. Kaya mas malaki pa ang chances ng physically blind kaysa sa spiritually blind. But look, mapalad tayo. Ito naman, pagpansinin nyo, Brad, tayo ngayong mga kumpleto. Bakit tayo naging mas mapalad? Mayroon tayong mata, nakakakita tayo. Mayroon tayong kaisipan, nakakaintindi tayo. May mga tayong puso, nakakaunawa tayo. Ang salita ng Diyos hindi lingid sa atin. So, but, kahit may mga taong ganito, but they intentionally switch off the light. Nakakakita sila, nakakabasa sila, may pinag-aralan sila,
but they intentionally deactivate yung kung anong meron sila. It is their intention to deactivate and try to be blind and live in blindness to the Word of God. Inborn, they were normal, but because of flesh, worldly calling, they switch off their light and live in darkness because they are not of God. But for the elect's sake, but for the elect, they kept their lamp trim and put their light so shining. Pero ang kalaban, doon siya namumuhay sa dilim. Gusto niya, para siya mamuhay ng may kalayaan, switch off niya yung light. Doon siya sa dilim. Alam mo mga kapatid, siguro halos lahat tayo naka-experience. Doon tayo sumasayaw sa madilim. Yung medyo dim. But praise God, sumasayaw tayo sa isang daylight. Di ba? Ganun ang mga Ang gaganda pa ng mga sayaw nila. Kasi sa dilim, ayaw nila kasing mahayag sila. But for us, we have nothing to hide with the Lord. Everything is declared. Sila, sumasayaw sila sa mga dim. Minsan pinapatay-patay pa para medyo hindi kita. Para lang pero tayo, praise God. Sabi ko nga, dati sumasayaw ako sa ganun, ngayon napapasayaw tayo sa daylight na, pasayawin mo sila sa daylight. Tingnan mo yung kung gaano sila mahihiya. Kasi buksan mo yung mga ilaw, sayaw kayo. Hindi mo sila mapapasayaw. Dahil nahihiya sila sa ganito yung maliwanag. Gusto nila sa dilim. Di ba ganun din tayo kapag, parang hindi ka makasayaw kapag ganun ang ilaw. Pero ngayon, praise God, napapasayaw na tayo. Let your Christian life be readable. Ayan. Hindi kapag parang sa USB, pag nag-i-error, kasi hindi ma-read. Nag-i-error yung computer, dahil hindi siya ma-read. We are given a Holy Ghost that will guide us into all the truth that will lead us into the unity of faith. We are not given a spirit of error and confusion. Don't dare evil. Ang mga hiram, wala itong pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Ito is segregated. He or she always preserve his or her life to the Lord, that his worship, his praise, and prayers be always acceptable unto the Lord. Pag nanawa maging ang buhay natin na kapag kasama natin ang karamihan ka rin. Parang walang identity. There is no identification. Ngayon, si Bartimeus, nung ma-observe siya ng mga tao, hindi kaya sinasabi ng tao na napaka-hopeless naman ng taong ito. Puro alikabok. Kasi hindi naman niya kayang iwasan yung alikabok eh. Kasi bulag siya eh. O madungis. Just imagine yung mga bigar sa atin. Nagmumukha ba silang mga disente, tingnan o hindi? So siguro yung mga nakakakita sa kanya, sinasabi niya, helpless siya or hopeless. I do believe that the act of Bartimeus going to the market daily is not the act of hopeless. Act ba yun ng hopeless na bulag na nga siya? Nagpupursige pa siyang magpunta in order to raise his family? This is not the act of hopeless and helpless, mga kapatid. Baka meron tayong mga kalubhang karamdaman na babanggit, praise God. Imbis nang tawagin mo yung ambulance, bakit hindi mo na lang tawagin yung parang marireach mo na anong beyond your reach. In Christ, it is all well. In God, everything is possible. Don't let that negative thought ever pass through, or don't let it anchor you.
Yung mga negative thinking na yon, huwag mong pakakapitin sa'yo yun. Kung maaaring huwag mong padadaanin. When you got to thinking about divine healing, think about Christ. Keep Him on your mind. Kung sumagi sa isip mo, baka hindi mangyari, alisin mo kaagad. Alisin mo kaagad. Move out of it. Think on positive. Don't let it stop. Pag nakapag-start ka ng positive thinking, don't let it stop. Continue. Keep your thoughts positive, and that's Jesus. Blindness did not stop Bartimaeus to continue his life. But don't tell me that Bartimaeus, he wants to live his life as blind. Gusto ba rin ni Bartimaeus to live as blind? Hindi kaya napakahirap nun. He wants to see. He wants to see. If he wants to see literally, physically, meaning, hindi siya masaya doon sa kanyang state. Hindi siya masaya sa kanyang kalagayan. But now, look outside. This seems to be, or they look like they are enjoying being blinded by this evil world. Enjoying being spiritually blind. Tignan mo, blindness is in part of Israel. Nasa comfort zone bang Israel ngayon? Wala. They are persecuted round about. Gusto nga silang i-annihilate eh. That is the state being away of the presence of God. Jesus said, "What wilt thou that I shall do unto thee?" Bartimaeus said, "That I may receive my sight." Talaga ako dito sa hayaan nyo nang maulit-ulit to kasi ito yung nag-i-strike na that I may receive my sight. If Bartimaeus is expecting to receive his sight, of course, he knows that someone is able to give back his sight. Pwede ba yung may naka-receive ka? No one gives you? It is faith. It is not carnally thinking of Bartimaeus. I believe he hit it. Kumbaga, na-bullseye niya. He got the attention of the Lord. You just make sure you got the right and clean motive. What a humble response to the Lord. Lord, that I may receive my sight. What a humble conversation. What a humble meeting with the Lord. A great and humble experience to Bartimaeus. Do you think you can afford to slip that away? To miss that opportunity? I believe we cannot afford to miss that opportunity, mga kapatid. Notice that a blind man observes their surroundings of what happening through their hearings. Ganun nila inaano. Meron ng, ipapakita ko lang dito yung kung paano nagiging helpless ang isang bulag. Meron nun sa aming bulag, kung gumagala siya sa gabi. Sa gabi siya lumalakad. Pumupunta siya sa mga pinsan namin, dumadaan din siya sa amin, lalo na kapag mano yung buwan. Parang doon siya maano, yung aninag niya mas kaysa yung sikat ng araw, parang mas masilaw siya. So, may tungkod lang siya, yun ang guide niya. Ito na, minsan binibiro siya ng mga kaibigan ko na, kasi sasabihin, mukhang uulan ah. Urid siya ngayon kung sino maghahatid sa kanya. Ang mangyayari, intentionally mag-aalisan silang isa-isa. Yung sabay-sabay na alis, yung may iwan siya doon. Kasi pag normally sasabihin sino kaya ang maghahatid sa akin, magsasalita siya ng gano'n. Kasi gano'n siya ka-helpless. Ang gagawin ng mga kaibigan to, sasabihin doon na, mukhang ulan ah. Bigla silang mag-aalisan kasi nag-usap-usap sila. May iwan siya lang mag-isa doon. Ganun ka-helpless yung parang worried na siya kung parang ginagawa nilang
Though they can't see physically, but their hearing is sharp. That's what Bartimaeus did. He uses his hearing to observe everything, every happenings, to analyze every sound he hears. And suddenly, a noise came in, screaming people. Biglang may umingay. Biglang may nagsisigawan. But there are people, others screaming with anger, others were silent and don't care what's coming in. Wala silang pakialam kung anong ibig sabihin yung mga kaingayan na yan. They are busy with their business. Pero mga taong ganun wala silang pakialam. So, basta nagbi-business sila. But there are people who are really concerned who's coming. The Lord Jesus of Nazareth is coming. And blind Bartimaeus trying to be sharper, saying, what's this noise mean? Or what this noise all about? Sabi niya ganun. Anong ibig sabihin nito? Trying to see and understand by his hearing. Notice, brothers and sisters, there's believing in hearing. Hindi lang sa nakikita natin. Doon ka nagbibili. There is believing in hearing. Faith is coming by hearing of the Word of God. Hindi niya pinagana yung kanyang paningin. What he uses, his hearing, and he has faith through his hearing. Hindi lang siya nakikita, daig pa nga yung mga nakakakita Binabasa nila, straight. Hindi pa nila nakikita kung anong ibig sabihin. So, napalat pa rin si Bartimaeus, though he is physically persecuted. Bagamat bulag siya, physically parang api siya, pero meron siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga, kanina yung binasa na, mapalad yung mga hindi na nakakita na naniniwala. Sabi kanina, you believe first and then you will see. Ganun yung atin. That is faith. Hindi yung sabi ng sanlibutan, to see is to believe. But for us, that is spiritually, sabi niya, that is spiritual, to believe is to see. You have to believe first and you will see. Kasi hindi na faith yun Kung nakita mo na, doon ka lang naniwala, that's not faith anymore. Maraming beses siyang sumigaw. Parang hindi kasi normal yung kanyang naririnig Siyempre, lagi siya sa market. Kasi sa market, maraming tao doon So, kung mamamali mo siya, there is a lot of chances na magkakaroon siya ng pera. So, nanonotice na yung everyday life doon sa market. At nung dumating yung panahon na yun, yung araw na yun, iba po. Iba yung kaingay na to, sabi niya. Parang iba ata, sabi niya. Hanggang sa may nagmagandang loob sa kanya. Na para bang tinatanong mo, maaaring siguro may nag-spend ng second sa kanya. Si Jesus na Nazareth, taga Nazareth. Ayan, paparaan. Praise God. A new hope arise for blind Bartimaeus. Amen. A new hope. There is a hope. Sabi niya, this is it. And he starts screaming, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Hallelujah. Thinking that this might be the last opportunity to meet Jesus. Thinking that there is no tomorrow. He shout. Something is, this is it. This is his hope. Amen. See, sumigaw siya, wala siyang pakialam. Maring dinadaanan-daanan lang siya. But he shout. It did not stop him to shout. Thinking that this might be the last opportunity, that he never pass by again. It's just like a shout, like there is wala nang bukas. This is it. He don't care. Sumisigaw siya, asking, have mercy. Pansinin natin mga kapatid, ang kanyang isinisigaw. Yun nga, yung iba pang aalipusta, yung kanya napaka-unique. No? Siya, napaka-specific.
Do, di ba oras ng pagkatawag, yun yung kanina, mayroon siyang idea that calls the attention of the Lord. It catches the Lord's attention. A true Christian, mayroon itong pagka-unique. Di ba, tinatawag na tayong peculiar people at choosing generation. Yung parang dapat makita sa atin yung bang, nung si Joseph nandun siya kasama niya yung mga slave at hindi pa siya nabibili. Yung bang para bang may istorya pang anon. Bakit may iba to? Bakit mas masarap ba yung iyong ipinakakain doon sa mga, kasi iba yung tindig niya, iba yung katawan niya eh. But sabi nung nagtitinda ng mga slaves, hindi, pare-parehas lang yan. Pero yung pala, siya'y anak ng hari. So, ganon yung pinupunto doon na, bagamat tayo nasa kadamihan, dapat identified pa rin tayo. Bagamat nandun tayo sa mga multitudes, still, do not hide that identity. Yung bang hindi ka na sabi ng pulis, hindi na official makapag-raise up ng kanyang tsapa. Mga kapatid, galak na galatin kasamahan kong Indonesia nang sinarahan ko siya dyan. Sabi ko, hindi tayo magiging worthy as Christian kung nahihiya tayong i-ganon yung tsapa natin. Praise God, galak na galak siya. Galak na galak siya. Oh, really? So, praise God, sabi niya ganon. Oo nga naman. May pagka-unique ito. Ito'y nadidistinguish sino man, saan man siya, o ano man ang kanyang makasama, ano man yung kanyang kinalalagyan. Maaring may struggle habang siya'y sumisigaw. But that does not stop Bartimaeus on shouting. The multitude of people did not discourage him on shouting something that digs up from his heart. You shout. Siguro sa atin, pag maraming tao, alam mo saan tayo, alam mo may pupuntahan tayo, alam mo ang una na nakakapag-discourage sa atin, yung pila. Nakakatamad na. May pila. Si Bartimaeus, nakikita niya, naririnig niya, sana yung mga yapak. Yung sounds nung nagigit-gitan, sounds nang hindi yung free yung lupa, lahat may nakatapak. Kasi maraming tao eh. Sinasalubong siya. Yung kanyang hindi lang mga ilan, hindi lang siguro lilima yung mga nakakakita ngayon sa mga oras na to sa Panginoon. Ibig sabihin, maraming tao. Yung bang tunog ng mga paa, yung mga naglalakad, yung mga yabag, ibig sabihin, hindi lang, doon tayo unang na but again, it does not discourage blind Bartimaeus. This time, sabi niya, I got the Lord, and He got my faith. Hindi yung, I got the Lord. Hindi yung ganun. Dapat, the Lord got something from you. What is the point? Nakuha mo na yung Panginoon, but the Lord has nothing. He has nothing from you. It is also a vice versa. Parang give and take lagi. Dalawa lagi ito. It is kumbaga, mayroong agreement lagi yan. Hindi yung isang agreement lang nung nag-iisa. Walang ganon. Two-sided lagi at parang contract ba? May agreement kayo. So, sabi niya, this time, I get the Lord. Of course, He got me also. At tatapusin ko to sa isang story. Praise God. Ito pa lang si Bartimaeus, mayroon siyang pamilya, tapos nabasa parang sinulat siya ng isang historian. Meron siyang maliit na babae na anak at gusto niyang makita ito. It is his dream. Siguro nakakap lang niya. He wants to see this little girl. Sabi niya, ito, umpisa natin yung istorya. Nagkasakit yung kanyang asawa. Sinabi niya sa akin, sabi niya, and so they said his wife got sick one night, and he went out and prayed, and he said, God, sabi ni Bartimaeus,
I haven't got nothing. I am a poor beggar. But, sabi niya, if you'll just let my wife get well, I'll give you these turtle doves tomorrow for a sacrifice. So his wife get well. Alam mo itong two turtle doves na to? Kung ano yung kahalagahan ito sa kanyang pamamalimos? Itong turtle doves na ito, ginagamit niya ito parang may charms or may enchantments na para makaka-attract sa mga tao. Then, from that, maaari siyang, pag natuwa ang tao, maaari siyang magkakulit ng morphine or something like that. Ginagawa niya to doon. Yung two turtle doves, pinag-aanuhan niya to. But, you know, just see, parang umpisahan natin kung gaano-kaano si Bartimaeus. He is willing to give up that turtle doves for his wife. For his wife. So, ganun, sa madaling salita, na ano yun, na na-give up niya at gumaling ang kanyang asawa. Tingnan natin, after na na-give up niya yung turtle doves, ano kanyang nakita niyo ba yung laki ng adjustment na gagawin niya para siya makapangpalimos ng kung ano yung napapalimos niya noon? Parang na makikita natin, it's another extra effort. Kasi wala na siyang gagamitin eh. O pangatrak eh, para makakolekta siya ng ano. See how he gave up that one for his wife. And then, this time, ang kanyang anak naman na babae, which is his dream to see. Para makita niya ng physically, nagkasakit. Sabi ng that sick to die. Yung parang sakit na maaaring ikamatay. Sabi niya, said not longer after that his little girl got sick, very sick, sick to die. I said the old blind beggar wept most of that night and said he went out and prayed. Anong gagawin ni Bartimaeus? There is one option na nakikita ko. He go and prayed again. Lord, sabi niya, I haven't got nothing else to give you. Ito naman. But these days, we have dogs. Ito palang dogs na to, yung kagaya na nakikita natin, ginagamit ito ng mga tao na pag nag-walking, si ano naman, si Bartimaeus naman, lamb. Ginagamit niya ito kapag pupunta siya sa market, ito yung kanyang nagiging guide. Sa madaling salita, ito yung kanyang mata. Sabi niya, they say, they had a lamb then that they harnessed up a lamb and trained to it to the blind. So, train niya yan. So, yun ang naggaganyan ngayon sa kanya. He said, Lord, I got one thing left. Hallelujah. And that's my lamb. But if you will just heal my little girl, sabi niya, and let not her die, I never seen her. Oh, parang hindi mo masakit yun. I never seen her. I'll just let my little girl live, and if you'll just let my little girl live, I promise I will give you my lamb tomorrow as sacrifice. The Lord healed his little girl. Again, napakahirap na mga bagay na maaaring i-give up. His eyes. But since nakipag-agreement siya, anong gagawin niya? Isa-sacrifice niya. Ito na, the next day on his road to take the lamb to the sacrifice, up to the temple to have his sacrifice. Said Caiaphas. Napansin siguro siya ni Caiaphas, the high priest. The high priest was standing on the wall and he said, Blind Bartimaeus, where thou goest? Oh, blind Bartimaeus, saan ka pumunta? Siguro nakikita niya, dala-dala niya yung kanyang lamb. Where thou goest? He said, Oh, high priest, sabi niya dyan, is that your voice? Kasi hindi naman yung nakikita eh. Siguro inaaninag lang niya, parang pinapamiliarize na, parang boses yun eh, nung high priest ah. Oh, high priest, sabi niya, is that your voice? He said, and then he responded, I'm going to the temple to sacrifice this lamb.
God held my little girl. Sabi niya, pinagaling niya yung aking anak na babae. So, pinangako niya na isa-sacrifice niya. So, pupunta siya doon. And I promise him, I give him this lamb. Mayroon na lang akong gustong puntahan dito. And he said, the high priest, "Oh, blind Bartimaeus, thou cannot sacrifice that lamb." Hindi mo pwedeng may sacrifice yan. Anong gusto mo punto ng high priest? Sabi niya, "You cannot sacrifice that lamb because that is your eyes. That is your eyes. I can give you, come." Sabi niya, "I'll give you money and buy a lamb. You cannot sacrifice that lamb. I'll give you some money and buy a lamb from the market out there and sacrifice that lamb." He said, "Oh, high priest," ito may gusto ko, "I never promised God a lamb." Pansin niyo yung pagkakaiba. I never promised God a lamb. Yung lamb general yun eh. Ito yung kanyang, I promised him this lamb. This lamb. Oh, biro mo, training yung lamb na yun, inalagaan mo yun ng ano. Pero yung sinasabi niya, I never promised a lamb. General yun eh. Any lamb, pwede mong pick upin yan eh. But he said, I promised the Lord this lamb. Ganun siya ka-specific. Oh, high priest. Siguro nung sinasabi niya, oh, high priest. Parang nanunungkot siya sa nagiging interaction nila ng high priest. I never promised a lamb, but I promised the Lord this lamb. Hindi siya madaya ang ka-agreement. Very specific siya. That's all. Sabi niya, that's all your eyes got, blind Bartimaeus. You can give that lamb, it's your eyes. O high priest, inulit niya, I promise God to God, and God will provide a lamb. God, he gave up that lamb, but what happened? God provided a lamb for Bartimaeus. What's that? It's the Lord Jesus Christ. Amen. He gave up his eyes, but now the Lord met him in Jericho and gave his eyes literally open. You can your eyes, you give up, but this time Bartimaeus, as the hope arose in his heart, and the noise is coming, screaming is coming, this is my hope, this is my time. Amen. Yun na. Kaya hindi na. Sayang, the last time I have given up my eyes, this time, I will not let this opportunity slip to me. I will not let this opportunity go in vain. So he shout until he got the attention of the Lord. Isipin mo yun, ginipat niya yung kanyang eyes for his little girl. Ngayon, hindi lang siya natupad ang kanyang pagkakita, natupad kanyang makita ang kanyang anak. And all these things shall be added unto you. Hindi na niya nakikita, natutupad na yung kanyang dream, nakikita ng kanyang anak, physically nakikita, nahawak niya. So mga kapatid, if you meet Christ, don't separate with Christ physically. I mean, pag na-meet mo siya at nagkahiwalay kayo, huwag mong hahayaan walang nangyari sa'yo. Something has to happen. There is change to you. There should be a change. Kapag, alam mo, tulad nila, nang naghiwalay na sila, there is change. Ikaw, huwag kang papahayag na walang nangyari sa'yo. There should be change, mga kapatid. Kapag sinasabi mo ang Kristiyano ka at na-meet mo ang Kristo at walang nagbago sa'yo, it means you meet the Christ. Yung false Christ ang na-meet mo. But if you're telling that you meet Christ and there is change in your life, then you got the true Christ. Na-meet mo siya. So, gaano ka? What is the idea of Bartimaeus giving up that lamb? See, but there is God provided lamb. That whoever walks in that light will not walk in darkness. So, hallelujah, doon lang tayo dinala ng Panginoon. At kung sinasabi natin, na-imagine nyo ba nung pagkakita ni Lazaro? He go and praising and glorifying God. Maybe he is jumping after nakakita na siya.
excited siyang umuwi sa bahay nila. Para sa ibalita, nakakakita na ako. Na-imagine niyo ba kung ano yung kanyang kagalakan? So, ganun din tayo. If we really meet Christ, sabi nga, walang nakalugo, walang nakabawa yung head na nagsasabing Christian. So, praise God. At tumaya tayo para magpasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal makapangyarihang ka sa lahat. O Lord God, salamat pong muli sa mga nakaraang oras. O Lord God, at turuan mo kami, O Lord God, na maging ready, O Lord God. Ano man meron kami na, O Lord God, na kung time na, O Lord God, na para i-give up na namin, O Lord God, tulungan mo kami na kung maaari, wag na kami magkaroon ng struggle para i-give up kung anumang may personal, ano kami sa aming mga sarili, O Lord God. Turuan mo kami yung attitude ni Bartimaeus, O Lord God, na it does not discourage him. He never discouraged. He never stopped pushing himself. There is a hope, O Lord God. Hallelujah. Salamat po muli. Papasalamat po ako sa paggamit mo, Ama. At aking pong gustong sabihin, O Lord God, na wala po akong dapat tanggapin. Yung mga palakpak na yon, yung mga palakpak ng mga naunang message, yung mga lumang message na may mga pumalakpak, hanggang ngayon na may mga pumapalakpak. Sa iyo yun, Lord, O Lord God. Wala po kaming itinataas dito. Wala po kaming maaring angkinin, O Lord God. So, Lord God, dinideclare namin ang mga papurit, pasasalamat na yun, yung mga palakpak yun ay expression yung ng pagkakagala. Sa iyo po yun, Lord God. O hallelujah. At salamat po sa iyong paggamit sa lahat sa nakarang oras, O Lord God. At kung mayroon man akong nabanggit na maaaring magbigay ng hindi tamang unawa, O Lord God, at ikurik mo yun sa aking mga kapatid at ikurik niyo po ako, O Lord God. At hindi ko po yun intention, O Lord God, na makabigkas ng mga hindi kalugod-lugod, O Lord God. At bagamat nagpapasalamat po ako sa iyo, O Lord God, sa paggamit, O Lord God, at naniniwala po ako na may mga gagamitin pa kayong mga kalalakihan sa susunod na gawain, O Lord God. I-segregate nyo na rin sila. Ihiwalayin nyo rin sila, O Lord God. Let them find time for you, O Lord God, para nung sa ganun, O Lord God, maging malaya kang makapag-usap sa kanila, O Lord God. Okay. Hallelujah. Salamat po muli. Nawa nagtagumpay ka, O Lord God. At kung mayroon man uli akong nasabi, humihingi po ako ng tawad, Ama. Salamat po muli. Ito po ang aming samad dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God.